Ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. God bless you po. Mga minamahal, God bless you, beloved singers. Amen, hallelujah. Magandang umaga sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos sa araw na ito. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon, masiglang palakpak sa ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Minsan pa na tayo pong lahat ay dinako sa lugar na ito. Pinagtipon-tipon, mga inmahal, upang muli niyang pagpalain, mga kapatid. Amen. Amen. Praise God, mga minamahal. Bagong lahat, mga kapatid, ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay natatangi po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa umagang ito. And I give double honor and respect po sa ating beloved honorable evangelist, Pastor Will de Estrada Almeda. Amen. The end-time prophet of our loving God. Ganun din po may mahal sa kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At patuloy po nating inaalaala, hindi natin malilimutan ang mga turo at aral po sa atin ng ating beloved honorable stand pastor, Lina C. Almeda. Amen. Sa lahat po ng aking mga kasama, sa lahat ng ating mga workers, sa lahat ng ating mga preachers, elders, mahal, ating mga choir members, musician, technician, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, mga minamahal ko at pinagpala ng mahal na Panginoon ang araw na ito. Amen. Praise the Lord. Bagaman na mainit ang panahon, mga minamahal, ay hindi natin na alintana yon, mga kapatid. Ang importante, mga minamahal ko, ay mapapurihan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? At purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal, maging doon po sa mga kapatid natin, ating mga webcast viewers, mga minamahal. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, sa ating bansa at sa labas po ng ating bansa. Mga minamahal ko, praise God. At muli, mga minamahal ko, tayo po ay manalangin muna sa ating dakilang Diyos sa maiksing Bible study o mahal na ating tatalakayin sa umagang ito, mga kapatid ko. At hinihiling kong muli sa mga anak ng Diyos, alam ko po kayo napagod, mga minamahal, sa ating pagpupuri sa 2 oras. Mga kapatid, ngunit kailangan po nating humingi ng gabay, patnubay sa ating dakilang Diyos. Amen. Sa ating aralin sa umagang ito, mga mahal. Itaas po natin mga kamay. Purihin ka, mapagpala naming Ama sa langit. Muli, mahal na Panginoon, sa panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeda. Dakilang Diyos, kami muling magsusumamo, mahal na Panginoon, sa araw nito. Dakilang Diyos, alam namin kami hindi karapat-dapat sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Bumigkas man lamang ng iyong marilag na pangalan, hindi kami karapat-dapat. Ngunit kami narito, mahal na Panginoon, hallelujah, patuloy pong nagsusumamo, mahal na Panginoon, hallelujah, na muli mo nawang kalugdan, Amang Banal, ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah, Amang Banal, ano man ang aming mga pagkukulang sa iyo, ano man ang aming mga kasalanang nagawa sa iyo, mahal na Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran, o Diyos, lalo't ngayong aming Holy Supper, Amang Banal, o Diyos, hallelujah, muli mo kaming kahabagan, mahal na Panginoon, ikaw ang Diyos, hallelujah, na mapagpatawad, mahal na Panginoon, maging sa iyong mga anak, dakilang Diyos, maging sa lahat ng mga kapatid namin, patungo pa sa aming gawain, ikaw pong mag-ingat sa kanila, o Diyos, parating mo silang maluwalhati sa dakong ito, mahal na Panginoon, upang kami sama-samang iyong pagpalain. Mahal na Panginoon, o Diyos, iyong langisan ng mga salita mo, maging sa mga yugto pa ng aming mga gawain, o Diyos, sa aming isasagawa. Mahal na Panginoon, hallelujah, samahan mo kami, Amang Banal, kumilos ka ng mainam sa aming kalagitangan, o Diyos, in the mighty name of Jesus. Father, we pray, we bind the power of darkness right now in the name of Jesus. Unbelief and doubt, hindrances cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, mga mahal. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Mga minamahal, tayo po ay magbukas ng ating mga banal na kasulatan, mga kapatid, dito sa ating Bible study sa umagang ito. Amen. Hallelujah. At mga minamahal, kung maaari po ay meron tayong mga kwaderno, meron tayong mga ballpen, minamahal, at makinig po tayong mainam, mga kapatid. Mga minamahal, yung ating mga duty, minamahal, ay tigil po muna natin. Mga kapatid, sama-sama po tayo sa salita ng mahal na Panginoon. Amen. Praise God. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hebreo chapter 13, verse 8. Mga kapatid, basahin natin. From the book of Hebrews chapter 13, verse 8. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Amen. Sa Tagalog po, beloved.
Ayon sa Hebreo 13, versikulo 8. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, magpakailanman. Amen. Dakilang Diyos ang magpala po sa kanyang salita, mga minamahal. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Trust God in 3 H's. Mga minamahal. Pagtitiwala sa dakilang Diyos natin sa 3 kapanahunan, mga kapatid, yan ang ating title, mga minamahal ko. Amen. Say praise the Lord, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, mga kapatid. 3 yan. So ang pagtitiwala po natin sa ating dakilang Diyos, hindi lang sa isang okasyon. Amen po ba? Ang magtiwala sa mahal na Panginoon, hindi lang sa isang okasyon lang. Hindi tayo nagtitiwala sa Kanya noon lang, at ngayon po'y hindi na. Amen ba? Praise God, mga mahal. At nakikita po natin, mga kapatid ko, isang magandang ehemplo, isang magandang halimbawa, ang ating banal na iglesia. Ang Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, na nagsimula ito 1975. Amen? Dadalawang tao lang, mga kapatid, ang ginamit ng ating mahal na Panginoon, ating binamahal at ginagalang ng mga pastor, Will Estrada Almeda, ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda. Mga minamahal ko, sila po ang bumalikat. Amen? Mga minamahal, sila po ang nagtaguyod ng banal na gawain ito, mga kapatid ko. Amen? Mga minamahal, sa pamamagitan po ng napakaraming sakripisyo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Nakita po natin, mga minamahal, habang tumatagal, habang dumadaan ng maraming taon, mga minamahal ko, ay palago ng palago ang banal na gawain ito. Amen? Praise God. Nakikita natin, mga minamahal ko, ang dakilang Diyos, hindi lamang siya nakapako sa isang panahon. Amen ba? Hindi lamang siya nananatili sa isang panahon, kundi sa 3 kapanahunan, mga minamahal, dapat atin siyang pagtiwalaan. Lahat magsabing Amen. Alam nyo, may mga mananampalataya kasi, mga minamahal ko, na noon ay napakalaki ng pagtitiwala sa dakilang Diyos, mga minamahal, dahil noon, sinasabi nila na naghihimala ang dakilang Diyos sa kanilang buhay. Ang dakilang Diyos ay nagpala sa kanilang buhay noon. Tinugon ang kanilang mga panalangin noon, mga minamahal, pero ngayon ay nawala na sila ng tiwala sa ating mahal na Panginoon. Hindi po ganon, mga minamahal. Hindi po dapat ganon, hindi ganon ang nais ng dakilang Diyos sa kanyang mga anak, mga kapatid. Ayaw po ng dakilang Diyos, mga minamahal, na nakatingin ka lang sa malapit. Amen ba? Ayaw po ng dakilang Diyos na sa paglilingkod mo sa Kanya, mga minamahal, ay nakatingin ka lang ngayon. Yung mangyayari ngayon, mga kapatid, wala ka nang iniisip, mga minamahal, sa nakaraan, mga kapatid ko. Sabi ng ating beloved Honorable Pastor, ay mahal, sa paglilingkod sa dakilang Diyos, kinakailangan huwag mong kalimutan ito. Kapag nagpupuri ka sa mahal na Panginoon, may pagsubok ka o wala, mga minamahal, pinagpala ka o hindi, mga kapatid, alalahanin mo, mga mahal, ang kanyang kabutihan sa nakaraan mong buhay. Count your blessing, name them one by one. Amen. At yung mahal na Panginoon, mga minamahal, dito sa maigsin talatang ito, mga kapatid, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Dapat ang pagtitiwala natin sa dakilang Diyos, mga kapatid ko, ay sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Amen ba? Kaya kailangan po nating lumago, mga minamahal, sa ating paglilingkod. Kailangan natin lahat lumago, mga minamahal, sa ating pananampalataya at sa ating pong pagtitiwala sa dakilang Diyos, mga kapatid. Para ma-overcome po natin, para ma-overcome natin yung doubts, mga minamahal, sa ating mga isip, sa ating mga puso. Para mas lalong lumalim, mga minamahal, yung ating relasyon sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen ba? Praise the Lord. Kaya kung ngayon, mga minamahal, nakapokus ka po, mga kapatid ko, sa mundong ito na ating ginagalawan, ang mundo po nagbabago. Amen ba? Ang mundo po ipagkakanulo ka. Ang mundo, mga minamahal ko, ipapahamak ka niyan, mga minamahal.
Dapat ituon lamang natin yung ating mga mata sa ating dakilang Diyos. He is the author and the finisher of our faith. Siya po, mga minamahal, ang pinagmulan ng ating pananampalataya. Amen. Siya po ang humango sa atin mula sa lusak ng kasalanan. Siya po ang dumampot sa atin, mga minamahal, sa kadiliman sa kasalanan at binanal tayo, hinugasan tayo ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba, mga minamahal? Kaya't mga kapatid ko, habang nagtitiwala ka pala sa mahal na Panginoon, mga minamahal, may mga pagkukulang ka, minsan nadadapa ka, minsan nagkakamali ka. Once na ikay dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko, at itinaas mo ang iyong kamay, at ikay umiiyak sa ating mahal na Panginoon, nandun lagi yung kanyang pagpapatawad. Amen? Praise the Lord. Dahil kung hindi ka bibigyan ng pag-asa ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, na patawarin sa iyong kasalanan, hindi ka na niya padadaluhin sa kanyang gawain. Doon pa lamang, mga minamahal, sa tarangkahan ng iyong bahay, doon pa lamang po sa pintuan ng iyong bahay, palabas ka pa lamang doon, hahadlangan ka na ni Satanas. Amen ba? Kaya sa lahat ng mga dumadalo sa gawain natin, mga minamahal, huwag nawang malungkot. Huwag nawang matamlay. Amen? Dapat masigla. Bakit? Dakilang Diyos ang nagdala sa iyo dito. Amen ba? Hindi ikaw ang nagdala sa iyo dito. Ang dakilang Diyos ang nagdala sa iyo dito. Lahat magsabing praise the Lord. Mga minamahal. Kaya dapat ituon po natin yung ating mga mata, yung ating mga puso, mga kapatid ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagtiwalaan natin siya, yung Diyos na walang pagbabago sa kanyang mga pangako. Amen? Mga minamahal. Kaya mga kapatid, tingnan natin, mga minamahal ko. Kailan natin na pinagtiwalaan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, bakit tumagal tayo ng tag-20 taon na yon, 10 taon, mga minamahal, 5 taon? Dahil nagpapasalamat tayo sa dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil nung unang panahon, mga kapatid, kinahabagan tayo ng ating dakilang Diyos. Kaya yung unang mga minamahal na dapat nating pinagkatiwalaan ng dakilang Diyos, yung nakaraan natin, mga minamahal, yung nakaraan natin, lahat magsabing amen. Pinagtiwalaan natin siya, ang ating pinakamamahal na Panginoon, na yung ating dating mga kasalanan, mga minamahal, sa araw na tayo po'y tumanggap sa Kanya bilang sariling tagapagligtas. Tayo po'y nanumbalik sa mahal na Panginoon, na bautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ano man kalaki yung kasalanan natin, napatawad na ng dakilang Diyos yan. Kinalimutan na ng mahal na Panginoon yan. Amen. Basahin natin ang Hebreo, chapter 8, verse 12, mga kapatid. From the book of Hebrews chapter 8 verse 12, For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Amen. Hallelujah. Napakagandang talata, mga minamahal. Tagalog po. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 8, versikulo 12, Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Amen. Say praise the Lord. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Hebreo 8:12, mga kapatid, memory verse po natin ito. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. So binura ng dakilang Diyos yung ating mga kasalanan, yung ating mga pagsalangsang. Binura ng mahal na Panginoon sa kanyang alaala yung ating pong mga kalikuan. Amen po ba? Hindi tinitingnan ng dakilang Diyos yung ating mga nakaraan, mga minamahal. Ang tinitingnan ng dakilang Diyos ngayon ay yung ating mga pusong timtiman, mga minamahal ko. Na pagkarinig natin sa salita ng dakilang Diyos, mga kapatid, minamahal, agad tayong sumampalataya sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Amen? Praise the Lord. Mga minamahal, ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan, at ang kanilang mga kasalanan, hindi ko na aalalahanin pa, mga kapatid ko. Praise God. Kaya nga meron tayong Holy Supper. Mga minamahal, sapagkat minsan at magpakailanman, inihandog ng dakilang Diyos yung buhay niya, mga kapatid, para sa ating lahat. Hebreo chapter 10, verse 10 and 14, mga minamahal. Tingnan natin ang mga talatang ito. From the book of Hebrews chapter 10 verses 10 and 14, By the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ
once for all. For by one offering he had perfected forever them that are sanctified. Amen. Amen. Hallelujah. Ayon sa Hebreo 10 at 14. Sa kalooban yaon, tayo'y pinaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Amen. 14. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinagiging banal. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal ko. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hinandog ng dakilang Diyos yung kanyang katawan. Hinandog ng mahal na Panginoon yung kanyang buhay sa krus. Mga minamahal, minsan magpakailanman. Amen. Minsan magpakailanpaman. Ibig sabihin, mga minamahal, tinapos na ng dakilang Diyos, mga kapatid, yung kanyang pagtubos sa ating kasalanan. Wala na pong pwedeng gamitin, mga minamahal ko, na paraan upang mapatawad tayo sa kasalanan, mga minamahal. Tapos na. Ginawa na ng dakilang Diyos. Tanggapin mo na lang siya bilang sariling tagapagligtas. Paglingkuran mo na lang siya, lahat magsabing praise the Lord. Sa verse 14, ang ganda po. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman, may mahal. Tingnan nyo, sa pamamagitan ng kanyang paghahandog ng kanyang sarili, ng kanyang buhay, ay pinasakdal niya yung kanyang mga hinirang magpakailanman. Mga minamahal, magpakailanman ang mga pinapaging banal. Amen po. Kaya walang makaagaw ng ating kaligtasan. Hanggat nasa kamay ka ng mahal na Panginoon, hanggat ikaw ay nagsusumikap, mga minamahal, gusto mong mapalugdan siya. Kahit na minsan nadadapa ka, kahit na minsan, mga minamahal, nagkakamali ka, pero patuloy kang bumabangon, mga minamahal, at patuloy kang nagpupumilit, mga kapatid, na palugdan siya at paglingkuran siya. Nandun ang habag at biyaya ng Diyos. Amen. Sapagkat, mga minamahal, sabi rito, sa pamamagitan ng isang paghahandog, ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. Amen. Praise the Lord. Amen. Mga minamahal. Yung mga kasalanan natin dati, mga kapatid ko, itinapo na ng mahal na Panginoon yan. Mga minamahal. Yung malayong malayo sa atin. Psalms 103, verse 10 hanggang 12 po, mga kapatid ko. Tingnan natin ito. From the book of Psalms, chapter 103, verses 10 to 12. He had not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him. Amen. As far as the east is from the west, so far had he removed our transgressions from us. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tagalog po. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 103, versikulo 10 hanggang 12. Siya ay hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumantiman sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. Hallelujah. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kanyang kaganang loob sa kanila na nangatatakot sa kanya. Kung gaano ang layo sa silanganan sa kanluran, gayon nilayo ang mga pagsalangsang natin sa atin. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Kung gaano ang layo ng silanganan sa kalunuran, gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. Sa verse 13, mga minamahal, sabi rito, kung paanong ang ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siya ang ating mapagpalang Ama. Ang tawag natin sa Kanya, Ama. Amen. Kapag nanalangin ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal ko, dearest Heavenly Father, in the name of Jesus. Ganyan lagi. Amen. Sa tuwing mananalangin ka, mga mahal, ito turo ng ating beloved honorable pastor ito, mga kapatid.
kapag nananalangin ka, mga mahal, ang unang-unang bungad, Dearest Heavenly Father, in the name of Jesus. Anak ka ng Diyos. Amen? Anak ka ng Diyos. Tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Praise God. Kaya ang tawag mo sa ating napakabait na Diyos, aking Ama. Amen ba? Kaya mga minamahal, ang kapatawaran, mga kapatid ko, sa ating kasalanan, hindi po sa pamamagitan ng nararamdaman. Hindi sa pamamagitan ng nararamdaman mo lang at ng ating nakikita, mga minamahal, kundi sa pananampalataya. Amen ba? Kapag sinabi ng nabasa nating mga talata, mga pinapaging banal na tayo, mga minamahal, mga nahugasan na tayo, mga kapatid. Amen. At tayo po ay inaring ganap magpakailanman, mga minamahal. Yun ang ating sampalatayanan. Amen ba? Kaya kahit bulungan ka pa ng dyablo sa iyong tenga, na wala ka ng pag-asa, wala ka ng pag-asang mapatawad sa iyong kasalanang nagawa, mga minamahal, napakalaki ng nagawa mong kasalanan, hindi ka nakarapat-dapat sa Diyos mo, mga minamahal. Huwag mong paniwalaan yon. Mas maniwala ka sa mga pangako ng dakilang Diyos. Amen? Praise the Lord! Proverb 24, verse 16, mga minamahal. Tingnan po ninyo ito, mga kapatid. Proverb 24:16. 7 beses madapa, 7 beses mahulog, mga minamahal ang anak ng Diyos. Ibabangon pa rin siya ng mahal na Panginoon. Amen. Tingnan nyo. From the book of Proverbs, chapter 24, verse 16. For a just man falleth 7 times, and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief. Amen. Ayon sa Kawikaan 24, versikulo 16. Sapagkat ang magtuwid ay nabubuwal ng makapito at bumabangon uli, ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Anong sabi? For a just man falleth 7 times and riseth up again. Amen. Ang matuwid, nabubuwal siya ng makapito. Bumabangon siyang uli. Bumabangon siyang muli, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag natin kalilimutan yan, mga kapatid. Nung unang panahon, nakilala natin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Nagpakita siya ng kagandahang loob sa atin. Amen. Nilinis tayo. Lahat magsabing amen. Pangalawa, mga minamahal ko, nakapanahunan, mga kapatid, huwag natin kalimutan at pagtiwalaan natin itong pangkasalukuyan, mga mahal. Yung ating key verse baksak kasi, mga kapatid ko, hinimay-himay lang natin yon. He is the same yesterday, today, and forever. Mga minamahal. Yan ang ating mahal na Kristo. So, sa ating pong kasalukuyan, mga minamahal na ngayon, pinagtitiwalaan natin siya na hanggang ngayon, kasalukuyan, mga minamahal, siya po ay kasama natin. Amen. Patuloy po siya, mga minamahal ko, kumikilos, naghihimala sa ating mga buhay, sa ating kapanahunan. Lahat magsabing amen? May mga anak ng Diyos kasi, mga minamahal, habang tumatagal sa paglilingkod sa dakilang Diyos, imbis na palakas ng palakas ang spiritual nila, pahina ng pahina, mga kapatid. Bakit? Wala tayong pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Hindi tayo humahawak sa mga pangako ng dakilang Diyos, mga minamahal ko. Amen. Ano bang meaning, mga minamahal, ng sovereignty? Sovereignty, mga minamahal, ang ibig sabihin niyan, superior. Superior, supreme, primary, paramount. Ibig sabihin, ang meaning talaga niyan, may sa Tagalog, siya ang Diyos na walang kapantay. Amen? Siya ang Diyos na makapangyarihan, wala siyang kapantay. At kung ito ang Diyos mo, mga minamahal, ngayong pangkasalukuyan, kung ito ang Diyos mong pinaglilingkuran at ikay naniniwala na siya'y walang kapantay, mga minamahal ko, wala kang dapat ipangamba. Siya ang Diyos, mga minamahal, na meron pong absolute rule and control. Amen. Siya ang may control ng lahat ng bagay. God is in control, mga minamahal ko. Kaya sabi ng Bible, ang aming Diyos ay nasa mga langit, kanyang ginagawa yung kanyang ibigin. Psalms 115 verse 3, mga kapatid ko. Amen. Tingnan natin, basahin natin. Psalms 115 verse 3. From the book of Psalms, chapter 115, verse 3. But our God is in the heavens. He had done whatsoever he had pleased. Amen.
Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 115, versikulo 3, ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit, Kanyang ginagawa ang Kanyang ibigin. Ang aming Diyos ay nasa mga langit. Gagawin niya ang gusto niya, mga mahal. Gagawin niya ang Kanyang ibigin, mga kapatid ko. Amen. At anong ginawa ng dakilang Diyos sa ating mga buhay, mga minamahal? Pinaganda ng dakilang Diyos ang buhay natin. Pinagpala ang ating mga buhay. Amen po ba? Lahat ng pinagpala dito magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Amen. Hallelujah. At pangako ng dakilang Diyos, panghawakan natin, I am with you always, even unto the end of the world. Sabi ng Matthew 28:20, mga minamahal, I am with you always, even unto the end of the world. Ako'y isa sa iyo. Hanggang sa katapusan ng sanlibutan, ako'y isa sa iyo. Amen. Hindi pa tapos ang mundo. Kaya huwag mga minamahal mag-alinlangan. Ang tiwala natin, mga minamahal, sa nakaraan natin, mga kapatid, sa ating first love sa mahal na Panginoon, dapat hanggang ngayon ganon din. Amen ba? Sapagkat siya ang Diyos na hindi nagbabago. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Siya noon, ngayon, at magpakailan pa man, mga kapatid ko. So pagtiwalaan natin siya, na kaya niyang punuan yung ating mga pangangailangan. Amen? Huwag tayo magtiwala sa tao, mga mahal. Ang tiwala natin sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Philippians chapter 4, verse 19, mga minamahal, tingnan natin ang talatang ito, mga kapatid. Philippians chapter 4, verse 19. From the book of Philippians chapter 4 verse 19. But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Ayon sa Filipos 4, versikulo 19. At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalatian kay Kristo Jesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Pwede ba nating palakpakan ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal? But my God, pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Bawat kailangan ninyo. Amen. Pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus, mga minamahal. Lahat ng yaman sa dakilang Diyos yan. Lahat ng blessing sa mahal na Panginoon, siyang may-ari niyan. Amen ba, mga kapatid? Siyang may kontrol ng lahat ng bagay, siyang may-ari ng lahat ng bagay, mga minamahal ko. Kaya nga sabi po ng Bible, hindi ba pinagbibili ng isang beles ang dalawang maya? Hindi ba pinagbibili, mga minamahal, ang dalawang maya sa barya-barya lang, mga kapatid ko, sa panahon na iyon? At kahit isa sa kanila ay hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pahintulot ang iyong Ama sa langit. Sabi ng dakilang Diyos, masdan mo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, hindi sila umaani, pero pinapakain sila ng iyong Ama sa langit. Lahat magsabing amen. Sa dakilang Diyos ang lahat ng bagay na yan, mga minamahal ko, amen. Maging kayamanan, maging ginto, pilak, mga minamahal, sabi ng Bible, kanya yan. Mga kapatid ko, at walang anak ng Diyos na nagpalimos. Walang anak ng Diyos na namatay sa gutom. Amen. Walang anak ng Diyos na naghikahos ang buhay. Kung meron man, mga minamahal, 1 in a million, mga kapatid ko, dahil sa kapabayaan sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Pero mga minamahal ko, yung mga nagsusumikap, yung mga nagpapakainit, mga minamahal, yung mga nagpapaggamit sa mahal na Panginoon, pinagpapala ang buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Hallelujah. But my God shall supply all your need according to His riches in glory. May napansin ka rito, mga minamahal? All your needs. Hindi po all your wants. All your needs. Yung pangangailangan mo lang. Hindi yung gusto ng iyong laman. Hindi yung pita, mga minamahal ko, ng mundong ito. Gusto mo, mga minamahal, marangya. Gusto mo, mga kapatid ko, comfort zone, mga minamahal. Hindi yan ang bibigay ng dakilang Diyos sa atin. Yun lang pangangailangan natin. Amen ba? My God shall supply all your needs, mga kapatid, according to His riches in glory, mga minamahal, by Christ Jesus, mga kapatid ko. So, huling mga minamahal ko, ito pong hinaharap. He is the same yesterday, today, and forever. Siya po ang Diyos sa hinaharap. Siya po ang Diyos sa future, mga minamahal.
Hebreo chapter 10 verse 23. Minamahal, tingnan natin ang talatang ito. From the book of Hebrews chapter 10 verse 23. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. Amen. 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 Hallelujah. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 23, na ating ingatang matibay ang pagkilala ng ating pag-asa upang huwag mag-anilangan sapagkat tapat ang nangako. Amen. Ingatan nating matibay, o mahal, yung ating pagkilala sa mahal na Panginoon. Ating ingatang matibay ang pagkakakilala sa ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako, mga kapatid. Amen. Tapat ang nangako, mga minamahal. So mga minamahal ko, makarinig ka man, may mahal ang mga discouragement, mga kapatid. Makarinig ka man, mga minamahal ko, ng mga nakakasira sa pananampalataya. May mahal, ignore mo lang, mga kapatid. Huwag nating pansinin yun. Amen. May mahal, focus ka lang kung paano mo nakilala ang mahal na Panginoon. Kung gaano kabuti ang dakilang Diyos sa iyo nung nakaraan, mga minamahal. At yung pangkasalukuyan at yung panghinaharap. Amen po ba? Si praise the Lord, mga minamahal. Marami pang pangako ang dakilang Diyos sa atin, mga kapatid. Marami pa siyang gagawin sa atin. Mga minamahal, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Kaya mga kapatid ko, sa ating future, mga minamahal, ating pinangahawakan yung kanyang pangakong ibibigay sa atin, yung langit, yung buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal. Yung pangakong wala ng kapaguran doon, wala ng sakit, wala ng hirap, mga minamahal ko. Wala ng problema doon sa piling ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. As kaya sabi ng Bible, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions, sabi niya, mga minamahal. Huwag kayong magulumihanan. Huwag kayong mabalisa. Sabi dito, John chapter 14, verse 1 to 3, mga minamahal. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya naman kayo sa akin, sabi ng mahal na Panginoong Sus. Mga minamahal. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, mga kapatid. Ako'y paroroon at ipaghahanda ko kayo ng tahanan. At kung handa na ang inyong tahanan, ako'y babalik dito upang kayo'y kunin ko sapagkat gusto ko kung saan ako naroon, kayo'y naroon. Masiglang palakpak sa ating dakilang Diyos na buhay mga mahal. Hallelujah. Ang ating pagkamamamayan hindi po dito sa lupa. For our conversation is in heaven, sabi ng Bible. Philippians chapter 3 verse 20 po. Maaari nating basahin, mga mahal. At isunod natin ang 1 John chapter 3 verse 1 to 3, mga kapatid. Amen. From the book of Philippians chapter 3 verse 20. For our conversation is in heaven, from where also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Ayon sa Pilipos 3, versikulo 20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Hindi tayo taga-sanlibutan, tayo po'y taga-langit. Amen ba? Tayo po ay mga manlalakbay lamang, mga mahal, dito sa lupang ito, mga kapatid ko. Lahat ay dumadaan lang sa mundo. Lahat po tayo dumadaan lang sa mundo, mga mahal. Kahit ayaw mo, mga minamahal, na pumanaw, kahit ayaw mong bumunta sa kabilang buhay, mga minamahal, wala tayong magagawa. Sadyang yan, mga minamalang guhit natin sa ating buhay. Hiram lang ang buhay natin, mga minamahal, at mabilis ang panahon, mabilis ang araw, mga kapatid ko, mabilis ang taon. Amen. Ng mga minamahal, hindi mo namamalaya, nasa edad ka na pala, mga kapatid. Malapit ka nang mag-graduate. Amen. Mga minamahal, ganun lang ang buhay, mga kapatid ko. Kaya habang mga minamahal tayo may buhay sa lupang ito, mga kapatid, hallelujah. Ating pong pagtiwalaan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Sa ating pong darating, sa ating future, mga kapatid, hawakan natin yung kanyang mga pangako. So mga minamahal, bago tayo magtatapos, mga kapatid ko, God in His sovereignty has a wonderful plan for you, mga mahal. Ang dakilang Diyos natin, napakaganda ng kanyang mga plano sa ating lahat. Ang dakilang Diyos, mayroon po siyang specific design
sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Wala pong comparison sa dakilang Diyos, mga kapatid ko. Sabi ng Isaiah, chapter 46, verse 10, mga minamahal, tingnan natin ang talatang ito, mga kapatid ko. Isaiah 46, verse 10, malapit na tayo magtapos. From the book of Isaiah, chapter 46, verse 10, declaring the end from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Amen. I will do all that I please, mga minamahal. Tagalog po. Sa aklat ni Isaias, Kapitulo 46, versikulo 10, na nagpapahayag na wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo, at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, ang aking payo ay tatayo, mga kapatid. My purpose will stand. Yan ang ibig sabihin yan. My purpose will not change. Yan ang ibig sabihin nun. Amen. My purpose is fixed, mga minamahal. Hindi mababago ni naman yan, mga kapatid. Hindi pwedeng baguhin, hindi pwedeng palitan, mga minamahal. Mananatili yan. Yan ang tatayo, mga kapatid ko. At the end of the day, mga minamahal, salita ng dakilang Diyos ang magwawagi. Amen ba? Salita ng Diyos, mga minamahal ko, ang hahawakan po ng mga tao. My purpose will stand, sabi ng dakilang Diyos. Mananayo, mga minamahal, yung nais ng ating mahal na Panginoon. Amen. May sariling programa ang dakilang Diyos. Meron pong sariling program ang dakilang Diyos sa bawat buhay ng mga tao, mga minamahal ko. Amen. And He wants you to be part of His program, mga kapatid. Amen. Kinakailangan lamang po, mga mahal, sumunod tayo sa Kanyang kalooban. Meron siyang perfect design sa ating mga buhay. At yun ang gusto niyang mangyari sa ating mga buhay. Gusto niya, mga minamahal ko, hindi ka lamang pagpalain sa nakaraan mong panahon na paglilingkod. Hindi ka lang pagpalain sa pangkasalukuyan, kundi ikaw po'y pagpapalain, mga minamahal, sa iyong future, mga kapatid. So do your part, and God will do the rest, mga minamahal. Amen. Yung part mo sa mahal na Panginoon, mga minamahal ko, yung paglingkuran mo siya. Amen ba? Mga minamahal. Hindi dapat nagbabago ang anak ng Diyos. Hindi dapat nang hihina, mga minamahal. Kaya kung may panghihina kang nararamdaman ngayon, mga minamahal, magmuni-muni ka muna, mga kapatid ko, sa iyong kwarto. Bilangin mo muna, isipin mo muna, mga minamahal, alalahanin mo muna, mga kapatid, yung tamis ng kanyang pag-ibig nung panahon na una mo siyang nakilala. At ito po, mga minamahal, ang tandaan nating verse. Pag naalala mo lahat, mga minamahal ko, ng kanyang kabutihan ng unang panahon, sabihin mo, mga minamahal ko, sa harap ng salamin, Jesus Christ, my Lord, He is the same yesterday, today, and forever. Amen! Lahat magsabing, praise the Lord! Hallelujah! Mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Napakasarap damhin ang presensya ng mahal na Panginoon sa mga sandaling ito. Glory to God! Glory to God! Mga mahal, purihin ang mahal na Panginoon. Gusto ng dakilang Diyos, lalakas tayong lahat. Gusto niya, mga minamahal, walang manghihina ni isa. Amen ba? Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Amen. Hallelujah. Hindi siya nagmamaliw. Tayo lang ang nagbabago. Hindi ang Diyos ang nagbabago. Amen ba? Kaya pag nade-drain ka spiritually, mga mahal, mag-recharge ka, mga kapatid ko. Pumunta ka sa pastoral. Pumunta ka rito, mga mahal. Samahan nyo kaming magpuri sa mahal na Panginoon. Pumunta ka rito, mga mahal, sa fasting house, mga kapatid ko. Makipag-ugnayan ka sa mahal na Panginoon. Sapagkat kapag nade-drain ka, mga minamahal ko. Nade-drain ka. Ibig sabihin, kulang na, mga mahal, yung connection mo. Kulang na, mga minamahal, yung communication natin sa mahal na Panginoon. Amen ba? Kaya post ka muna sa buhay, mga kapatid ko. Say amen. Mga mahal, narito ang pastoral house, mga mahal. Malaya tayong nakapagpupuri. Malaya tayong nakapag-aayuno. Nung panahon namin, mga minamahal, pag mag-aayuno kami, mga kapatid, lagi pang gumugulo sa isip namin, anong aming ibe-break? Anong aming kakainin pagkatapos ng fasting, mga minamahal? Pero ngayon, mga kapatid, mag-fasting ka na lang. Huwag mo nang isipin yan. Kami na ang mag-provide ng yung breaking. Amen ba? Mga minamahal, ganyan kabait ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko.
So kung may tiwala tayo sa dakilang Diyos, hindi ka mangangamba. Amen ba? Mga minamahal, kung magtitiwala tayo sa dakilang Diyos sa isang panahon lang, baliwala yung pananampalataya natin sa Kanya, mga minamahal. So pagtiwalaan natin siya sa tatlong kapanahunan, sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Amen ba? Praise God! Lahat ng sumasampalatayang dadalhin tayo ng dakilang Diyos sa langit, magsabing, Praise the Lord! Amen. Tumayo tayong lahat, mga minamahal. Mga kapatid, kung alam niyo yung why should I worry? Why should I fear? Mga minamahal, awitin natin ang awiting ito. Beloved Brother Joven, mga minamahal, ating mga singers, mga kapatid ko, awitin natin. Mga minamahal. Out on the water, storms raging high, the waters around them were troubled at night, and fear filled their hearts, and they thought they would die, but they failed to remember that the Master was nigh, and He spoke the word, and the winds stood still, even the waters they obeyed His will, and He conquered storms just like you will now. If I just remember that He lives in His side, so why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus is there always near? He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Thank you, Jesus. We read in the Bible how He walked with Him, called light to the darkness when the way was so near. How great it would be to have steps leading by, and to walk with the Master all of the time. So when trials come and death is so nigh, I just search for the Master instead of Peter all the time. And when I'm in trouble and my body is in pain, all I have to do is call His name. So why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus stays always near? He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus stays always near? He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Yes, He does. So why should I worry? Why should I fear when
the presence of Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He is when I'm gone. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I be? Beloved children's When the choir, presence formation, children's choir. He stays always near. He lives in my heart, and He is when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I feel when the presence of Jesus He stays always near? He lives in my heart, and He is when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I feel when the presence of Jesus He stays always near? He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. I call on His name till the storm passes by. I call on His name till the storm passes by. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah.